Hi guys! Another day, another mini vlog. Kaya eto't samahan nyo na naman kami sa panibagong araw ng aming buhay dito sa isla. Papunta nga pala kami ngayon sa Barangay Hano sa mga mare dahil ipapagawa nga namin yung nasirang cellphone ni Buyok. Kailangan na rin kasi yung mapagawa dahil nandun nga yung mga importanteng contact ni Buyok sa pag-iisda. Noong umahon kasi kami sa Tagapo mga mare, nahigaan nga yun ni Buyok kaya ayun at nasira. Hindi ko na nga man lang na-videohan pa yung sirang cellphone ni Buyok bago nga kami pumunta dun sa pagawaan. Basta yun nga ayaw mag-open tapos ay basag-basag pa yung LCD. Wala na nga sana kaming balak ipagawa yung sirang cellphone ni Buyok mga mare dahil kabibili nga lang niya ng bagong cellphone. Kaso importante nga na makuha niya yung mga contacts doon dahil hindi nga niya na-save sa kanyang SIM. Mabuti na lang talaga at meron palang gumagawa ng sirang cellphone dito sa Barangay Hanusa at iyon nga ang Ian Restoration. So ayun, pagkarating nga namin dito sa Barangay Hanusa hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na nga kami pumunta dito kay Ian. Pagkaabot nga namin ng cellphone sa kanya mga mare, umuwi nga muna kami kila nanay tapos kinahapunan nga nag-chat na rin at buo na nga raw. Kaya ayun, at sa sobrang excited ko nga agad na nga kaming bumalik doon kay Ian Restoration. Madali lang din naman hanapin yung shop nila mga mare, ipagtatanong nyo nga lang ang pangalan ni Adrian Ohas Castro at dito nga lang yun located sa Alibangbang, Barangay Hanusa papunta sa Barangay Buhangin. Cellphone nga lang ni Buyok ang ipapagawa namin sana mga mare, kaso naisip ko nga na ipagawa rin yung isa kong cellphone dahil sira-sira nga ang LCD. Yun nga rin yung isa kong cellphone mga mare na sira-sira nga ang LCD at nagparami sa aking followers kaya sobrang importante talaga sa akin. Grabe nga mga mare, sobrang tuwang-tuwa talaga ako na nakita ko nga na buo na ang LCD niya at sobrang pasalamat talaga ako dito kay Adrian at napakagaling ngang gumawa. At pati nga rin yung cellphone ni Buyok ay na-open nga rin niya at sa wakas ay nakuha na nga rin namin yung mga contacts ni Buyok. Kaya naman sa may mga sirang cellphone nga dyan at gusto nyo nga ipagawa ay dito na lamang kayo pumunta kay Ian Restoration located dito sa Barangay Hanusa sa Alibangbang papunta sa Barangay Buhangin. O di ba napakaganda ng aming adresan Nakakatuwa nga ngayon dito sa amin sa isla mga mare dahil meron na nga ring mga kagaya nito na gumagawa ng mga sirang cellphone at dati nga noong araw noong panahon namin ay wala. At talagang dumadayo pa talaga kami sa bayan para lamang magpagawa ng mga sirang cellphone kaya less hassle talaga ngayon. So ayun na nga mga mare, after nga namin maipagawa yung aming cellphone ni Buyok ay bumalik na nga rin kami agad kila nanay. Pero bago nga ang lahat mga mare, itutur ko muna kayo kung saan nga ako lumaki nakapag-aral ng elementary at ng high school. Ito nga ang baywalk na ito ay bagong gawa lamang dito sa Barangay Hanusa mga mare at ito nga ay nagiging tambayan ngayon ng mga kabataan. Nung bata pa nga ako ay dyan nga kami naglalaro sa may tabing dagat at nangunguha nga kami ng mga tulya. Nakita pa nga namin si Ate Cassie at si Meganda dito sa baywalk at nakatambay nga sila kasama si Ate Jenru at si Aliyah. Pagka kasi ganitong hapon na ibang sarap ng tumambay dito sa baywalk dahil napakaginhawa at bang lakas nga ng hangin. Sobrang laki na talaga ng pinagbago ng Barangay Hanusa mga mare at aliw na aliw nga sa pagbabakasyon si Ate Cassie at si Megan. Marami na kasi silang kaibigan dito sa Barangay Hanusa kaya nga nung sinundo namin sila ay talaga namang lungkot na lungkot. Pagka-uwi nga namin kila nanay, agad ko nang inabot kay Buyok ang kanyang cellphone at natuwa nga siya dahil buo na nga raw. Maya-maya naman ay sinundo naman kami nitong si Emerson or si taga-Isla ko, Talim Island dahil pupunta nga kami ngayon sa Barangay Bungbong. Doon kasi kami ngayon maghahapunan sa MBJ at doon nga daw yung located sa Barangay Bungbong. Nakakatuwa nga dito sa amin mga mare dahil para na nga ring hindi isla itong aming lugar at napakaraming kainan. Napakarami na nga ring mga tricycle at mga motor dito sa amin at ibang-iba nga nung araw nung mga bata pa kami at nakakaupo pa nga kami sa gitna ng daan at nagpipiknik. Abay nung araw naman ay walang milk tea or mga kainang katulad niyan ay masayang-masaya na nga kami sa mainit na pandesal at coke sa gitna ng daan habang mga nakaupo kami. Napakatagal ko na nga hindi nakakapunta or nakakadaan dito sa mga dinadaanan naming barangay mga mare dahil doon na nga ako nakatira sa kabila. Maliwanag pa nga nung umalis kami pero nung papalapit na nga kami doon sa MBJ ay papadilim na nga rin. Tamang-tama naman ang pagpunta namin doon mga mare, talagang nagwawala na nga rin ng mga alaga namin sa tiyan. Matagal ko na talagang gustong puntahan itong MBJ mga mare dahil marami nga akong nababalitaan na masarap nga daw ang mga pagkain nila dito. Malayo pa nga lang natatanaw na nga agad namin itong MBJ dahil napakaliwanag at napakaraming ilaw. Pagkarating nga namin doon ay may pangilan-ngilan ngang kumakain pero mas marami daw talaga kapag ka may okasyon katulad ng graduation, Father's Day, Mother's Day, mga ganun ba. At saka yung iba dito nagse-celebrate ng kanilang mga birthday. So ayun, pagkarating nga namin doon ay umorder na nga agad ako dahil Tom Goods na nga rin kami. Susunod nga rin pala si Ate Cassie at si Megan dito at magpapahatid nga sila kay Ate Jara dahil nakita nga nila kami na nakasakay sa motor na papunta rito at talagang hindi pumayag na hindi makakakain din dito sa MBJ. Umorder nga lang si taga-Isla ko, Talim Island ng sizzling pork tapos si Ate Cassie at si Ate Jara naman ay sisig. Ang in-order ko naman ay chicken inasal tapos kay Buyok naman ay nilagang baka tapos kay Megan ay nagsangyupsal na nga lang siya. Diyos ko mga mare, tingin pa nga lang namin dito sa aming mga in-order ay talagang napagkakasarap na. Kaya naman itong si Megan ay talagang ngiting tagumpay aba.
Hindi nga rin namin pinalagpas ang kanilang mga bestseller na prep at umorder nga lang kami dito ng salted caramel, cookies and cream at saka strawberry. At dahil si ate kasi nga ang number 1 na favorite yung mga ganito ay pinataste test ko na nga sa kanya at talagang approve na approve sa kanya ang lasa. Hindi nga rin siya ganoon katamis at tamang-tama lang talaga ang lasa pero sobrang sarap talaga niya mga mare. Sobrang sulit talaga ng ibabayad nyo dito. So ayan, after nga namin kumain, nagpahinga nga lang muna kami saglit dahil baka kami matagtag sa motor ay mahirap na. Kahit nga medyo malayo itong MBJ Licious at sobrang sakit sa puwet ang pagsakay sa motor mga mare, ay sobrang sulit naman ang binayad namin dahil bang sasarap nga ng kanilang pagkain. At sana nga'y maulit-uli ang pagpunta namin dito mga mare at itatry ko naman ang iba pa nilang mga food. Pinauna na nga namin sila sa pagmumotor at sabi nga namin ay susunod na lamang kami sa kanila. Nakakatuwa lang din talagang isipin na para na rin kabayanan nitong aming isla mga mare dahil meron na nga mga kainan na kagaya nito. Habang nakasakay nga kami sa motor dyan ni Buyok mga mare, may nakikita pa nga rin kami or nadadaanan ng mga kainan katulad na lamang ng lugaw, mga pares, lomi, mga ganun. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood, Dani.